Okay, mga kapatid, manunood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Ito ang title. Diyos ko po, lahat na alarma. Alyansa rally sa Jensan. Nakansila na? O may isang nakansila? Tama ba mga kapatid? Tila totoong bongit critical na? Question mark pa rin yan. So ibig sabihin, hindi pa sinasabi sa balitang ito kung totoo o hindi o may na-cancel kasi may question mark. Yan. Mas maganda ganito sabihin natin kasi yung iba medyo nagpapapansin. No? Pero okay lang yan mga kapatid. Pag-usapan po natin tong balitang ito at bigyan ho natin ng reaksyon at opinion at kung gaano katotoo. Oh my God, we're back again. At saka syempre, pag medyo alam nyong babagal-bagal na ang inyong internet, magpalit na po kayo. Nandiyan dyan ang Fiber ni Juan sa aking baba. Ayan po yung contact number, baka available na po sa inyo kasi napakamura at ang bilis-bilis pa. Alright, anong meron sa balitang ito? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos lumabas ang balita, bagamat di pa man kumpirmado na sinugod daw di umano ang kasalukuyang Pangulo na si Marcos Jr. sa hospital kamakailan lamang, ay hindi mapigilang magtaka ng marami sa ating mga kababayan kung bakit hindi dumalo ang Pangulo sa isinagawang rally ng kanyang alyansa sa Jensan. Tanong tuloy ng marami sa ating mga kababayan ay kung nabahag lang ba daw ang buntot dahil alam nila na solidong Duterte ang taong bayan sa Jensan. At bilang patunay nito ay lumabas ang video na nag-viral kamakailan lamang sa isang opening ng isang malaking mall na ang sinisigaw ng taong bayan ay Duterte. Wow! Ha! Duterte pa rin, ano? Duterte. Kaya tila mukhang totoo ba talaga di umano na kaya hindi nakadalo ay dahil napabalita kamakailan na sinugod raw umano ito sa ospital. So parang nagtutugma yung hula-hula na baka na ospital tapos may schedule sa Jensan, hindi natuloy. So parang nagtutugma kaya yung taong bayan nagtataka. Baka nga ba totoo? Parang gano'n, ano? Sige, tingnan natin. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ayon pa sa komento ng marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media, dito na ako Jensan. BBM, were you na? Dagdag pa nito, BBM was expected at the ribbon cutting of KCC Cotabato City last April 1. He did not show up. I could not find any official explanation for her absence. Do Mindanao cities not deserve a proper explanation? He did not even bother sending a representative. The President of Manila Republic is again scheduled to make a public appearance in Jensan later today and tomorrow in Kidapawan. Let's see if he turns up. And if he does not, let's see if he will still won't get any explanation. Banat pa ni J. Cruz, mahinang nilalang. Cancelled ang rally ni BBM sa Jensan. Nag-aabang pa naman ang kakilala ko. Handa na daw sila gawing confetti ang mga bulok na kamatis. Hashtag Claire Castro, kung wala si BBM sa Jensan Alyansa campaign today. I-correct ang video na na-hospital si Bunget. We hope di tinuod. Sana di makarecover sa kakapulburon. Tinakbo ng hospital nung nakaraang araw. Pag yan di naka-attend ng April 5 and 6, alam na this, unquote. So ibig sabihin yun pala yung inaasahan na kapag ito hindi dumalo, baka nga totoo yung sinasabing nasugod sa ospital. Tumutugma, hindi dumalo, no? So baka nagpapagaling. Parang ganun yun mga kapatid, pero hindi natin pinatotohanan dahil alam mo nga naman mga kapatid, baka mapasabihan tayo ng fake news. No, hindi ho sa atin galing ang balita at inaalam natin kung gaano ito katotoo, kung talaga nga bang totoo o kinakalat lang. Kaso may nagtutugma kaya nagdududa yung mga Pilipino. Marcos Jr. critical na. At ito, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nalalapit na ang paglaya. Naku, paano yung kung nalalapit na yan,
Paano yung sabi magpapaano daw siya ng kanyang leeg? Pag gaganon daw ng kanyang leeg, kapag ka daw nakauwi. Paano yan pag nakauwi? Oh. Diba? Mahirap po magsalita ng mga ganyan, mga sir, kapag ka, nagbablog po kayo o may sinasabi kayo o nagpo-post kayo. Think before you click, mga kapatid, dahil talagang mababash kayo, no? Grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon. Itong latest update po sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung mga di umano ay may sinugod. May sinugod na isang, sabihin na natin si Marcos daw, ha? Si Marcos daw. Allegedly. Ito ay titignan ho natin kung totoo o hindi, no? At ito po ay hindi po nanggaling mismo. Magre-reaction lamang ho tayo. Baka kasi makulong eh. Baka kasi makasuhan na naman tayo eh. Sinabi na naman, fake news naman, Jakey Baron. Pero yun nga, no, at dinala nga daw itong si Pangulong Bongbong Marcos sa ospital dahil sa condition daw nito. Kasi nung nakaraan po, sa tutusin wala naman talaga tayong pakialam dito. Wala naman talaga tayo dapat pakialam. Kaso nga lang, nung nakaraan kasi, nung naispatan na itong si Pangulong Marcos, at alam niyo yung tipong kahit nakaupo lang ay hingal na. At iba na rin yung aura niya. So medyo nag-aalala. Wow, nag-aalala ka, Jay? Medyo may mga balita na itong si Pangulong Marcos daw ay may matinding karamdaman. So ayan yung titignan natin. Ayan po yung titignan natin. Pero ito po yung masasabi ko sa inyo. Alam nyo, kapag ikaw ay naging masama, pag ikaw ay mabuti, no? Tuloy-tuloy ikaw natin. Ay talagang naging demonyo sa isang bansa, sa isang lugar, ay yung tadhana na talaga ang maniningil sa iyo. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kapangyarihan, kahit ang higaan mo ay ginto, kapag siningil ka ng karma, pag ikaw ay talagang hinatulan na ng pagdurusa dahil sa mga nagawa mong kasalanan, ay talagang hiwalang sinisino yan. Kahit presidente, maging hari, maging kung sino ka pa pinakamalakas na tao sa buong mundo, kapag binigyan ka ng Panginoon Diyos ng isang karamdaman na talagang pagdudusahan mo habang buhay, talagang hindi ka dyan makaka-atras. At alam naman natin, alam nyo, yung isang pamilya na talagang lintik ang nangyaring nakawan. Oo, lintik yung nakawan, lintik yung ginawa nila dito sa ating bansa. Ay siningil ho sila ng unti-unti. At talagang masakit pa doon, talagang pinahirapan sila hanggang sa pagtanda nila. No? Alam nyo, yung mga demonyo at mga na tao talaga, yung mga halangang bituka. Ako gusto ko talaga na hindi naman masamang yung parang pinapatay mo na yung tao kahit na buhay pa. Hindi naman ganun, no? Pero kadalasan kasi pag yung isang tao na yun may pagka-demonyo talaga. So makakaisip ka talaga ng di maganda. So, good luck kasi yun ang bali-balita na critical nga, at may ipapakita ako sa inyong video kung at kayo din ang bibigyan ko kayo na husgahan itong video na to kung totoo o hindi. Pero syempre, doon pa rin po tayo sa ating ama, sa talagang nagmahal sa buong bansang Pilipinas, sa talagang nagmalasakit sa Pilipinas. Ang latest update mapatungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at eto na nga po yun. Ito yun. Yan ha. Ang ganda-ganda naman ni ng future president natin, no? Ang ganda naman ng future president natin. Balakpakan muna. Future president. Hindi ko siya mapakausap sa inyo kasi baka bawal. So, baka mawala yung telephone privilege ba. So, yes. Narinig niya kayo. Narinig niya kayo, and sabi niya na please extend to them my thank you, and we should all hope for the best. Please extend to them my thank you, and we should all hope for the best. And sinabi din niya na lahat ng everything that I did was for my country, whether that statement is acceptable or not, but that is my statement. Everything I did for my country. Yeah, BP, so ang haba ng pag-uusap ninyo, how is he? Is he taking his medicines properly? Meron bang special nurse na or doctors na tumitingin doon just to make sure that he gets all his medicines? Yes, there is a doctor supervising his medical plan.
Earlier this morning, I talked to the doctor, and then I was asking if she can explain to me what they are doing. But there's a doctor-patient confidentiality about that, so I just asked her just take care of him, and she said that she's doing that, and her visits are frequent with President Duterte because of his age, and she understands that he has medical conditions that need to be monitored. Pero yung mga medicines po niya sa Pilipinas, kaiinom naman po niya dito? Yung tanong ng doktor sa Pilipinas, kasi meron siyang mga doktor doon sa Pilipinas, may medisina, pinadala natin dito yon, binigay natin doon sa loob. Yun yung gusto makuha ng doktor sa Pilipinas. Pero nagsabi yung doktor dito, sabi niya, hindi niya maibigay yan. But rest assured, sabi niya, I am a professional, I am a medical doctor. My job is to take care of the patient. Hindi po ba kayo worried doon, Pipi? Well, of course, worried tayo, diba? But we just have to trust them that they are professionals, no? At alam nila kung anong ginagawa nila. At nandoon naman na lahat ng records, no? Na-submit natin sa kanila kung ano yung mga ginawa ng mga lab tests, ano yung mga diagnosis ng mga doctors noon. So at least nakikita niya yung medical history ni Pangulong Duterte. Nakikita niya siguro ngayon kung ano yung mga nararamdaman, kung meron man, at maka-decide siya kung anong mga gamot, kung kailangan man. But I understand. Pero sana talagang maayos. Sana wag sanang demonyohin yung mga diyan, yung mga nurse diyan sa ICC, no, na nagbibigay ng gamot kasi alam niyo naman, iba naman na utak ng mga anti-Duterte. Mga mamaya anong gamot ang ipainom sa kay Pangulong Duterte, no? So mabuti na lang talaga nandiyan si President Sara Duterte. And from the lawyers, unlike daw sa Pilipinas at sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor, dito daw sa Netherlands, hindi daw ganyan yung doktor. Yes, very sila. Very conservative sila sa gamot. And I think siguro maganda din yon, no? Dahil nakita ko isang beses din yung doctor na kasama niya si Pangulong Duterte. Nung nag-request ako ng wheelchair, nagsabi yung nurse na ay hindi pwede kasi kailangan niya maglakad. And sabi ng doctor, you need to use your muscles. So ganun sila dito. Hindi tulad sa atin, no, na parang hindi pag masakit ang ulo, diretso tayo inom ng paracetamol. So hindi ganyan dito. So we just have to trust their healthcare programs and then their professionalism. Maybe just a point of clarification, you were on the phone with your father. Aside from visiting him personally, how important is it that you still had to talk to him on the phone? Sino to? Si Maris Umali na naman nagtatanong. Mamaya Maris, ano na naman ano na naman yung i-report mo ha? Oo, alam niyo na, naawa ako diyan sa mga, naawa na rin ako sa mga sa mga reporter na yan. Alam naman natin din na sumusunod lang sila sa utos, no? Pero sana kahit papano medyo magkaroon tayo ng hiya. Dahil kung parang kahit masama na yung gagawin, susundin niyo pa rin, no? Kaya diyan sa mga ibang mainstream media, kung ako sa inyo, marami naman trabaho, hindi mag-resign na lang kayo kung ayaw niyo talaga ng pinapagawa sa inyo. Kaso kung gusto niyo naman, bahala kayo, go na. Basta puputaktiin talaga kayo ng supporters ng mga Duterte. Ako na nagsasabi sa inyo, kawawa kayo dyan. Apart from visiting him personally. Oo. I have no schedule today to visit him in person. The schedule this afternoon will be for Hanilet and Veronica. I was here this morning to deliver documents that was asked of me from the detention unit. So I delivered it personally to the person who asked for it. And yes, so instead of in-person visit, I was allowed a phone call. So we discussed updates in that phone call. How did the former president react upon hearing the loud shouts of support from the supporters here? Yes, nagtanong siya, sabi niya, merong mga kababayan sa labas in English kasi we're only allowed to speak in English because all our conversations are recorded. So, yan Hindi, alam nyo, totoo yun. Ang mahirap pa nga daw doon, bawal pag-usapan ng politika. Hindi, totoo po yan. Sa totoo nga po, yung pagpasok doon nila Ma'am Hanilet at ng future wife ko na si Katie Duterte. Wow! Tawag dito,
bawal sila mag-usap ng politika. Kung dadalaw man, parang pag-uusapan nyo is about sa pamilya lang talaga. Doon lang talaga. Yun ang nakalat natin na balita dyan sa pagdumadalaw kay Pangulong Duterte. At ang pinakaano pa dyan is dapat English. Bawal kang magsalita ng Tagalog kasi hindi maintindihan ng mga putyang ina. Ay, sorry. No, hindi nila maintindihan kaya ganun. Alam nyo yung dito, biglang may pumasok sa isip ko. Kasi hindi nyo napapansin yung sila Marcos, sila Romualdez, kada may mga speech sila puro English sila. Kahit nagdudubidap-dap na si Marcos sa kaka-speech, kahit nagkakabulol-bulol na sa kaka-English, tawag dito puro English talaga yung inano niya, bibihira siya magtagalog. Kasi nga daw, may mga sabi-sabi na gusto daw palaging maintindihan ng yung mga sabi-sabi dati na parang yung pinaka-boss nila ay parang gusto laging maintindihan, hindi pwede magtagalog para alam daw ng mga alam daw ng mga Amerikano kung ano yung plano na sinasabi ni Marcos sa mga kababayan. So yun ay lamang yun, parang sabi-sabi lamang, wala po yung pawang katotohanan pa. Isa yung hula-hula. So tuloy natin. So, sabi niya, may mayroong mga kababayan sa labas. Yun, sinabi niya, please extend them my thank you. We all hope for the best, and everything I did for my country, whether that statement is acceptable or not. But everything I did for my country, and I want that message out to the world. Maybe on another note, do you think Senator Aime's committee's investigation can still play a meaningful role or contribute to your pursuit of justice regarding your father's arrest, considering the palace's directive preventing cabinet secretaries from attending the legislative hearing under the claim of executive privilege? I'm not hopeful for the case of President Duterte getting justice from the government and the administration right now. But I hope that it will not happen again to another Filipino. So that is the value of the committee hearings right now. Maybe they can come up with rules, guidelines, or laws that that thing that happened to President Duterte, like it's called extraordinary rendition in international law, doesn't happen to others. So it would be an example of what should not happen to a Filipino inside our country on Philippine soil. Sinabi po ni Attorney Kaufman kanina that the core defense team has already been completed. So does this mean that your duty or your task here is finally done before you go back to the Philippines and continue your role as Vice President, even as you continue your role as Vice President while you're here in the Hague? Yes, everything is organized with the lawyers, and there is already a system for the family with regard to the visiting here in the detention unit. So yes, and that the last document that was I delivered it this morning. Alam mo, kung siguro hindi to naging politika to si BP Sara, pwede pang artistahin no? Oo. Tapos matapang pa. Ganda talaga ng mga Duterte, iba talaga itsura nila. To the person inside who asked for it. So yes, my task is done. It's and well organized. Does that mean that you're ready to go home? Yes. I'm excited to go home. I just booked the travel arrangements. Will you seek legal aid from the Pero ito maging alert ho tayo kasi yung mga pag-uwi-uwi daw ni Vice President Sara Duterte parang may mga plano na naman ang anti-Duterte na parang haharangin nila si Vice President Sara Duterte na makauwi ng Pilipinas. Parang yun mga sabi-sabi, pero syempre maging alert ho tayo mga kababayan. Mahirap na kung nagawa nga nila kay Pangulong Duterte na maganda naman yung ginawa sa Pilipinas, lalong na rito kay Vice President Sara Duterte. Ito yung isa sa mga tinik o tinatawag na tinik sa kanilang lalamunan. Kaya medyo alert po tayo Sana wag naman kasi wala namang dahilan para hindi nila pabalikin si Vice President Sara dito sa Pilipinas. At kung mangyari man yun parang malaking gulo na naman yan. Baka yan na talaga ang tumulak sa taong bayan para mag people's power. Kaya sana hindi matuloy So, nakikita nyo ba yan? Yan oo. So ayan po yung picture na yan, yung video na yan, ayun may kinarga. Dalawa papanood natin, ito tsaka yung isa pa. Meron pa akong isang video. Ito, reaction ko to sa isang channel
Diyos ko po, si BBM sinugod umano sa hospital. Pero may isa pa akong papanood sa inyo. So ito muna, play muna natin to. Ito ang mainit na balita Kaya na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at Oo. pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media Ano yun? na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Oo, mga Mukhang bayaran sadyang sila ang pilit Ayan tinatago ng palasyong Malacanang ay sadyang di na talaga mapipigilan at unti-unti nang nabubunyag. Sadyang tila totoo Ano, talaga may ang sinugod? kasabihan. Walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim Tama. ang hindi mabubulgar. Tama! Ito ang nakakagulat na balita. Hmm. Kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Marcos Jr. sinugod raw umano sa ospital. Naku po, Totoo kaya ito, sinugod. mga kababayan, ating alamin. Pero Naku. bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Sinugod daw, Pilipinas,